Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay. God is good. And all the time, God is good. So bago po tayo magsimula ngayong umagang ito, banggitin po muna natin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sige po, sabay-sabay po nating basahin mga kapatid. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay, tunay Panginoon na kayo ay nasa kalagitnaan namin. At tunay Panginoon na kailanman, hindi po kayo nagbago, hindi niyo po kami iniwan, kayo ay nanatiling tapat, kayo ay nanatiling mabuti, at kayo ay nanatiling Diyos na karapat dapat sambahin sa mga oras na ito. And Lord, sa amin pong paglapit sa umagang ito, dalangin namin na ang aming mga puso at isipan ay pakalinisin niyo po. Lord, ayaw po namin na magkaroon ng kahit anong hadlang. Gusto po namin, Panginoon, na marinig ang inyong tinig. Gusto po namin, Panginoon, na maranasan ang inyong pagkilos. At gusto po namin, Panginoon, na kayo po mismo, personal, na mangungusap po sa amin sa umagang ito. Kaya Lord, linisin niyo po ang aming mga puso. Kung meron po kayong mga nakikitang karumihan o kasalanan, Panginoon, sa aming mga buhay, na hindi pa namin ito na isusuko, ito po ay i-reveal niyo sa amin at ito po ay hingi namin ng tawad sa inyo ngayon. And Lord, as we come to you this morning, nawa lagi naming maalala, Lord God, that we are here because we want to encounter you. That we are here, O Lord God, because we want to experience your power. That we are here, Lord God, because we want to praise you and glorify your name, Lord Jesus. Lord Jesus, thank you for what you did on the cross. Salamat po, Panginoon. Because of that, we have an assurance, Panginoon, na kami po ay makakasama ninyo balang araw. At salamat din po, Panginoon, sa pinatunayan nyong kayo ay muling nabuhay. Dahil dito, kami po ay may pag-asa na ang aming pinanampalatayahan ay totoo at buhay. Kaya Lord, ikaw po ang manguna, ilagay niyo po ako sa inyong likuran. Wala pong ibang magaling. Ikaw lamang po, aming Jesus. We bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo po mga kapatid, lahat ay makakaupo na po. So, kamusta po ang bawat isa? Dumaan po ba tayo sa matinding pagkapagod ngayong linggo? May mga iba't iba po ba tayong mga dinanas sa trabaho, sa eskwelahan, or sa kung ano man na ginagawa natin sa buhay? Kamusta po tayong lahat? Pakikamusta ngayon katabi mo? Napagod ka ba? Pakitanong. So kung nagpagod po tayong lahat mga kapatid, ibig sabihin lang, tayo po ay buhay pa. Tayo po mga kapatid ay nakilos pa. At ang ibig sabihin lang din, ang Diyos nandyan pa para bigyan tayo ng kapahingahan. Amen? Amen. So, sige, inom na po ako ng tubig. Ay, wala na po palang laman. Wala na po palang laman. Na-imagine nyo na po ba minsan na naglakad kayo sa gitna ng disyerto? Sino po dito ang mga nakapunta na sa mga bansa or lugar na ganyan ang itsura? Disyerto ang itsura. Siguro marami na po sa atin dito ang nakapaglakad na sa gitna ng disyerto. At siguro kung napakalawak ng disyerto at kayo ay nasa kalagitnaan, siguro mga kapatid, ilan sa atin doon kapag naglalakad, nanunuyo na ang lalamunan, tuyot na ang mga labi, at ang tanging meron lang tayo, siguro that time, ay isang boteng wala ng laman. At siguro kahit anong shake natin, doon sa gitna ng disyerto na yan, wala talagang lalabas na tubig. Ano po ang mararamdaman natin mga kapatid kapag tayo ay nasa kalagitnaan ng disyerto, tapos dala-dala natin ng isang bote na wala ng laman? Di ba po, mararamdaman natin, tayo ay mapoprostrate, tayo ay helpless, at maaaring tayo po ay magalit. Di ba po, kapag tayo nga wala ng kahit anong bagay sa atin halimbawa, kakasahod mo lang, wala ng laman bigla ang inyong wallet, di ba minsan nagkakaroon kayo ng frustrations, nagkakaroon tayo ng galit? Alam nyo, ganun din mga kapatid, ang naranasan po ng mga Israelita. In Exodus chapter 17. In Exodus chapter 17, mga kapatid, naranasan po nilang mauwaw. Pagod sila, kaya't akala nila, inabandona na sila ng Diyos. Sino dito, ang akala natin, minsan kapag pagod na tayo, kapag wala na tayong ibang solusyon dun sa mga problema natin, ay inabandona na tayo ng Diyos.
Alam niyo po, sa buhay nating ito, hindi po kailanman tayo iniwan at inabandona ng Diyos. So kung darating sa pagkakataon na tayo po ay susuko, mga kapatid, tandaan nyo na nandiyan pa rin si Kristo. Kaya ang title natin ngayong umagang ito, mga kapatid, is Tap Out, Tap the Rock. Alam niyo po, yung word na tap out, yan po ay madalas ginagamit ng mga millennials noon. Lalo na sa mga nakakanood ng mga wrestling. Di ba sino dito mga nakanood ng wrestling? Mga wrestling kids. Di ba mga kapatid, kapag ang isa ay talo na, kapag ang isa ay sumusuko na, nagta-tap out na siya. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang tap out, ang ibig sabihin, you are extremely exhausted. You are drained. Kumbaga, lanta ka na, ubos ka na. Ito po yung ibig sabihin ng tap out, mga kapatid. Kumbaga, wala ka nang mabibigay na lakas mula sa'yo, simot na simot ka na. Kaya parang yung mga Israelita in Exodus chapter 17, pakiramdam nila na ubusan na sila ng resources at lakas ng pag-asa. Pero alam niyo po mga kapatid, bagamat nasa gitna sila ng disyerto, mamaya po babasahin natin, noong mga panahon na yon, it was at that moment that God showed Himself as the Rock of Ages. He is the Rock of Ages. He is the rock before that cannot be shaken. He is the rock in our present today that cannot be shaken. And He is still the rock in the future that will not be shaken. Basahin po natin ang Exodus chapter 17, 1-7. Basahin po natin. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh, sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Verse 2, kaya nagalit sila kay Moses. Ang sabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit? Sabi ni Moses, bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Verse 3, ngunit talagang uwaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises, inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw? Pati mga anak namin at mga alagang hayop? Verse 4, kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. Verse 5, sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Verse 6, hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ito ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises. At ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Verse 7, ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba. Sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga nila sila ni Yahweh o hindi. Alam niyo po mga kapatid, sa verses na to, katatapos lamang pong masaksihan ng mga Israelita ang iba't ibang milagro ng Diyos. Alam po natin yon. They were delivered out from Egypt. Di ba nagkaroon po ng deliverance from Egypt? Nakita rin nila na si Moises, sa pamamagitan ng Diyos, ginamit si Moises na part yung Red Sea. Tapos binigyan din sila ng manna from heaven. Nag-provide ang Diyos sa kanila. And yet, nung panahon na sila po ay nauuhaw na, they complained again. Biruin niyo mga kapatid, nakakita na ng iba't ibang miracles ang Israelita, and yet nung sila ay nauhaw, nagreklamo po silang muli. Pero mga kapatid, this passage shows how God meets our needs despite our doubts. Ulitin ko po. This passage na binasa natin, it shows how God meets our needs despite our doubts. Kaya naman sa halip na reklamo,
Ito ang mga bagay na maaari nating gawin kung tayo rin ay dumadaan sa disyerto katulad nila. Kung tayo ay nasa posisyon ng mga Israelita, there is a possibility na pwede rin tayong mag-complain at magduda sa Diyos. Pero dito sa passage na to, pwede rin nating makita ano yung pwede nating gawin. Kapag dumaan ako sa disyerto, dumaan ako sa matinding problema na sobrang simot na ako, ano yung pwede kong gawin kesa mag-complain? Ito po yung matututunan natin this morning sa mga verses na to. What are the 5 T's to do when life gets hard? What are the 5 T's to do when life gets hard? Number 1 po mga kapatid, when life gets hard, turn to God immediately. Kapag tayo ay nahihirapan, pumunta na kagad tayo sa Diyos or turn to God immediately. Basahin po natin ang verse 4. Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Sinong nilapitan niya nung nagreklamo ang mga Israelita? Si Yahweh. Sino ang kanyang nilapitan para makakuha ng solusyon? Walang iba kundi si Yahweh. At ang sabi niya, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuin. Mga kapatid, ayon sa binasa natin, mahirap po ang sitwasyon talaga ni Moises dito. Biruin mo, mag-isa ka lang, out of the majority, inaaway ka, bapatuhin ka pa dahil sa pagrereklamo nila. Hindi lang siya uhaw at pagod, hinaharap niya rin ang galit at frustration ng mga Israelita. Nais ng magrebelde ng mga Israelita, ayan, meron ng laman yung tubig ko. Thank you po. Ayan, mga kapatid, nais ng magrebelde ng mga Israelita, kahit pa mga kapatid, nakaranas na sila ng deliverance mula sa Diyos. Dahil sa present circumstances nila, mabilis silang nagduda at nagalit. Israel complained bitterly against Moses instead of turning to God. Tignan niyo yung reaction ng mga Israelita. Instead of coming to God, nagreklamo sila. Lumapit sila kay Moises at sila ay nagalit. Alam niyo po mga kapatid, nauunawaan ko na bilang tao, lahat tayo ay may emosyon. At ang emosyon ay parte po ng ating buhay. Tama po ba mga kapatid? At ang emosyon, ito po ay isang regalo na nagmumula sa Diyos. Kasi kapag ikaw ay hindi nakaranas ng iba't ibang emosyon, magtaka ka na, normal ka pa ba o hindi. Pero kapag ikaw ay nakakaranas ng iba't ibang emosyon, ibig sabihin, ikaw ay isang normal pang tao. Alam niyo po, nauunawaan ko na meron tayong iba't ibang emosyon. Hindi talaga natin yan maiiwasan. Minsan, mararamdaman natin ang mga negative emotions kapag dumaan tayo sa problema. Minsan, magagalit ka. Minsan, malulungkot ka. Minsan, maiinis ka. At minsan, masasaktan ka, mag-aalala, at minsan, mababalisa ka. Hindi masama po, mga kapatid, to feel frustrated. Hindi masama yon. But it's wrong to run away from God dahil frustrated ka. Sino sa atin dito ang minsan na na-frustrate, lumayo na sa Diyos? Sino dito minsan ang nakaranas na dahil frustrated ako, gusto ko na lang lumayo sa Diyos dahil feeling ko hindi naman ako mabibigyan ng solusyon? Alam niyo po, minsan, meron po akong narinig na sinabi niya, matindi pinagdadaanan ko ngayon. Hindi ko pa kayang mag-church. Hindi ko pa kayang magdasal. Hindi ko pa kayang magbasa ng Bible. Baka hindi rin ako pakinggan ng Diyos. Ito po ang tandaan natin mga kapatid. God's response is not hindered by our frustration. Ulitin ko, God's response is not hindered by our frustration. God listens even when our prayers are mixed with frustration. Ulitin ko, alam niyo po ba na ang Diyos nakikinig kahit punong-puno ng frustration yung panalangin mo? Alam niyo po ba na ang Diyos handang umupo sa'yo, makinig sa'yo, magbigay ng 2 tenga niya sa'yo, kahit minsan yung panalangin mo ay napoprostrate ka na. Ang Diyos ay hindi katulad ng tao, na kapag nagbigay ka ng mga saloobin mo, sumasabog din sila. Na kapag nagbigay ka ng saloobin mo, hindi rin nila kayang i-contain. Pero ang Diyos, handa pong makinig sa iyo at handang makinig sa akin. Ang tugon ng Diyos ay hindi napipigilan ng ating frustration,
Kahit galit o pagod tayo, kapag tumawag tayo sa Kanya, siya po ay handang makinig. Kaya instead of running away dahil galit ka, turn to God right away. Nagalit ka? Lord, nakakainis naman talaga eh. Nalungkot ka? Lord, sobrang lungkot ko. Hindi kasi natupad yung mga gusto ko. Lord, sobra akong nagselos kasi may mga ganitong pangyayari. Lord, ilapit nyo kagad sa Diyos. Instead of giving solutions on your own, turn immediately to God. Lumapit po tayo kagad sa Kanya. Kapag kasi inuna nating lumapit sa Diyos, tutulungan Kanyang dumulog sa tamang tao at kumilos ng tamang aksyon. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala kayo doon? Kapag lumapit ka sa Diyos, minsan si Lord pa yung magbibigay sa iyo ng tamang tao para bigyan ka ng advice. Pero kapag inuna natin yung tao, kaysa sa Diyos, minsan yung taong nakausap mo, yung sinabi mo sa Kanya, pagkalipas ng isang araw, ang dami nang nakakaalam. Pero pag inuna natin ang Panginoon, minsan ang Diyos pa ang nagbibigay, magpapadala sa iyo ng tamang tao para tulungan ka dun sa mga pinagdadaanan mo. Alam niyo, sabi nga po nila, the closer we draw to God, the clearer His instructions become. The closer we draw to God, the clearer His instructions become. Kapag tayo lumalapit sa Diyos, kahit frustrated ka, nakikita mo, mas malinaw pa minsan ang instructions niya in times of your problems and sufferings. Ibig sabihin, mga kapatid, mas nagiging malinaw sa iyo kung ano yung mga susunod na hakbang na dapat mong gawin. Di ba, pag lobat ka, mga kapatid, kalimbawa, pag tayo po ay walang signal sa cellphone natin, minsan po, dun po sa lugar namin, wala pong signal sa loob, lumabas ako para lang magka-signal. Ganon ako ng ganon sa mga bahay. Akala tuloy ng mga kapitbahay, pinipicturan ko yung mga bahay nila. Naghahanap lang naman ako ng signal. Di ba po kapag wala tayong signal, hinahanap natin yung source ng signal. Di ba? We turn to the tower immediately para mahanap yung signal. Nawa ganon din po tayo, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, na kapag tayo ay frustrated, na kapag tayo ay hindi okay, simot na simot, we turn to God immediately because the source of our strength is none other than our God. Amen? What the world can give you is just a temporary strength and temporary happiness. But what God can give you is an eternal joy and happiness. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, lumapit ka sa Diyos. Alam niyo po, many people try to solve their thirst or needs with empty bottles or worldly solutions. Alam niyo, makukumpara natin ang mga worldly solutions dito sa empty bottles na to. Akala natin it can give us satisfaction. But the truth is, wala tong laman. The truth is, wala dito ang solusyon. Ang totoo, nasa ng solusyon? Sino ang tinawag na tubig sa Biblia na makapagtatanggal ng uwaw natin? Sino? Si Jesus. Siya lang. Kasi tanging siya lang po, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng kasiyahan at kagalakan. Alam niyo po, mga kapatid, God provides the true water. So kapag pag nakakaharap ka ng stress, ano po ang ginagawa nating solusyon? Lumalapit ba tayo kay Lord or we blame other people? Stress ka, instead na sabihin mo kay Lord, sinisi mo pa ibang tao. Sabihin mo, Lord, kasi naman to. Sabihin mo, eto naman kasi. Umagang-umaga, ang ganda-ganda ng panahon, pagkakita ka sa'yo, pumangit na. Umagang-umaga, instead na maging okay ako, ito yung nangyayari. Do you blame others, mga kapatid, kapag stress ka? Or nagtatanim ka ba ng sama ng loob sa taong lagi mong nakakasalamuha, na matagal mo nang kasama, nagtatanim ka ba sa kanya ng sama ng loob, na matagal mo nang dinadala, 10 years ago, 5 years ago, hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinatanggal, siya natanggal niya na masaya siya, tapos ikaw hindi? Or mga kapatid, kapag ikaw ba ay nai-stress, ginagamit mo ba yung stress na yon para makapag-chismis sa ibang tao? Or kapag ikaw ay stress, sino dito sa atin, pag stress, pinupost sa social media? Sino? Mga kapatid. Kapatid, social media is not the answer for our frustration. Ang ginagawa lang ni social media sa atin, may magko-comment. Kunyari, nag-post ka. Sobra akong stress. Kasi instead na lasang sinigang yung niluto, lasang adobo. Sinigang yung
yung ingredients, pero lasang adobo. Pinost pa, ay talagang ganyan, ganyan. Eh di kumalat pa lalo. Kapatid, social media, venting on social media is not the solution. Kapag stress ka ba, do you start conflicts inside the family? If you are stressed, kneel in prayer. Nakakalimutan na natin yung basic things that we need to do. And this, mga kapatid, yung paglapit sa Diyos ng pananalangin. Kapatid, next time you're overwhelmed, before posting, venting, or giving up, pause and pray. When frustration builds, turn to God in prayer. He can handle our honesty. Walang ibang makakapagbigay sa iyo ng magandang comfort kundi ang Diyos. Walang ibang makakapagbigay sa iyo ng matinding pagyakap kundi siya. Kaya turn to God immediately. So ano pa, Pastor? So when life gets hard, mga kapatid, trust God's timing and method of provision. Trust God's timing and method of provision. Anong ibig sabihin nun? Tignan natin yung verse 5. Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Alam niyo po mga Israelita, sobrang desperado sila sa tubig. Sobrang uwaw na uwaw talaga sila. At sobrang galit nila, mga kapatid. Gusto na nilang ma-relieve yung kanilang pagkauhaw. Pero kung mapapansin nyo, nung nagreklamo mga Israelita at sinabi ni Moises kay Lord, etong mga Israelita na to, uwaw na uwaw. Anong binigay na solusyon ni Lord? Anong pinagawa ni Lord sa kanya? Pumunta ka sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Isama mo yung ilang pinuno ng Israel. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Anong ginawa ng Diyos? Alam niyo po, yung God's solution did not come on their terms. Pwede namang sabihin nila, Lord, bakit mo pa kami papupuntahin sa ilog Nilo? Pwede naman siguro na dito pa lang, magbuhos ka na ng tubig eh. Lord, siguro pwede naman dito pa lang, bumuhos na yung ulan. Total naman, Lord, wala naman DPWH pa dito. Joke lang po. Total naman, Lord. Pabuhusin mo na yung ulan dito, Lord. Para naman makainom kami ng tubig. Uwaw na kami, Lord. Alam niyo po, pwedeng gawin ng Diyos yun. Pero anong ginawa ng Diyos? He gave a specific method. At gusto ng Diyos na magtiwala sila doon sa specific method na gagawin niya para sa kanila. Alam niyo po, kaya minsan, akala natin, walang ginagawa ang Diyos kasi iba ang ipinapakita ng Diyos sa expectations natin. Di ba, pwedeng expectation ni Moises, lumapit na siya kay Lord, pabuhusin mo na yung ulan, Lord. Yun ang expectation niya. Pero iba yung ginawa ni Lord. Alam niyo po, kala natin walang ginagawa ang Diyos, pero sa totoo lang, kapag may nilapit kang panalangin sa Kanya, meron po siyang ginagawa na hindi align minsan or madalas sa expectations natin. Pero kailangan mo magtiwala dun sa panalangin na yun. Alam niyo po, katulad na lamang kung paano ang tugon ng Diyos sa panalangin ni Moises, na magsama ka ng ilang pinuno, gusto po ng Diyos na magtiwala siya sa Kanya. For some people, God's instruction is unreasonable. It made no sense to them. Bakit pa pupunta sa Horeb para hampasin ang isang bato? Bakit hindi na lang magpaulan ng tubig at doon na magkaroon ng iinumin? Bakit kailangan pang pumunta ron? Kung ako tatanungin, mapapagod akong pumunta pa doon sa Horeb. Bakit? Alam niyo po ba yung posisyon ni Moises at ng mga Israelita that time ay hindi from bikutan lang, tapos SM, ay from day by day lang, tapos SM. Hindi po ganon. O, sabi ni Lord, day by day, punta ka sa SM, bili ka mo ng tubig. Hindi ganon, hindi ganyang kalapit. Alam niyo po ba kung gaano kalayo yung pinapapunta ng Diyos sa kanila? Tignan niyo po to. Tignan niyo. Ayan, nasan po si na Moises? Si na Moises po ay nandito sa taas na yan. At saan sila pinapapunta? Doon sa Mount Horeb.
Gaano kalayo po yan? Yan po ay 6 miles. 6 to 9 miles pa nga daw eh. 6 to 9 miles according to some scholars. At yung 6 to 9 miles na yan, mga kapatid, hindi lang yan yung 600 meters, 500 meters. Yan po ay 10 to 15 kilometers. Malayo po yan. Tayo nga lang eh, sinusubukan natin mag-jogging. Sabi natin, 10 kilometers yung goal mo. Wala pang 100 meters, pagod na pagod ka na. Alam niyo po ba, sinubukan ko yan. Sabi ko mag-jogging ako. Actually, kahapon lang. Sinubukan ko mag-jogging kahapon. Sabi ko, 20 minutes, mag-jogging ako. Sana makapag 5 kilometers ako. Alam niyo po, wala pang 500 meters. Hinihigal na talaga ako ng sobra. Di ba? Alam niyo, onti pa lang yung layo, pagod na tayo. Pero tignan niyo naman yung inutos sa kanila ng Diyos. 10 to 15 kilometers. Practically, mga kapatid, aabutin po sila, wala pang sasakyan that time. So siguro may kabayo na, pwede silang magamit, pero aabutin po sila mga kapatid ng oras-oras bago makarating sa kanilang patutunguhan. Oras-oras, baka nga half day pa, or baka whole day pa. Pero, yan po ang inutos ng Diyos. Alam niyo po ba, ito pong ginawa ng Diyos, ito pong inutos ng Diyos kina Moises, is also a foreshadow of Jesus Christ. Foreshadow po yung inutos ni Yahweh sa Old Testament doon sa New Testament. Foreshadow po yan ni Jesus Christ na pinapakita na kahit gaano kalayo pa yung lakbayin mo, pag narating mo ang bato na inuutos ko sa iyo at na naranasan mo ang pag-inom ng tubig doon, mawawala ang iyong pagkauwaw. At sino yun? Si Jesus. Same thing with us, mga kapatid. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Ito po yung foreshadowing na sinasabi ko sa inyo. They drank from the spiritual rock that followed them. And the rock was Christ. Yung bato na yon, walang iba kundi si Kristo. Alam niyo po, hindi tayo sa ibang source pinapapunta ng Diyos. Kapag may problema ka, pinapapunta ka ng Diyos directly to Jesus Christ. Because He is the living water that will quench our thirst eternally. Kaya bagamat hindi natin nauunawaan, ang Diyos ay may paraan at oras na hindi palaging tugma sa gusto natin. Israel wanted water now, but God's timing is not driven by our rush. Ang mundo natin, lagi nang may rush hour. Actually, kala ko nga before yung rush hour, ano lang 4:00. Actually, buong araw rush hour. Sa totoo lang, lalo dyan sa Bikutan, laging rush hour dyan. Di ba? Lagi na talagang may rush hour. Alam niyo po, kahit pa inip na ang mga Israelita, we see that God's timing is not rushed by our impatience. He works in ways we may not expect. And there are different reasons why God works in such ways. Ano pa man ang dahilan, may dalawang bagay po na nangyayari dito. Bakit gusto ng Diyos na maghintay sila? Bakit gusto ng Diyos na magkaroon sila ng pasensya? Bakit? Tignan niyo po to. Number 1, na unang nangyayari in this part, mga kapatid, yung God's timing ng Diyos, it reveals the status of our hearts. Sabi ng Diyos sa'yo, maghintay ka. Sabi ng Diyos sa'yo, mga kapatid, ipag-pray mo kahit gaano pa yan katagal. Alam niyo po, sa paghihintay natin, dun sa timing ng Diyos, it reveals exactly what is our hearts. Minsan po, nagdadrive ako, tapos may nakausap ako, tapos na-stuck kami sa traffic. Tapos sabi sa akin nung kasama ko, alam niyo po ba, ang karakter ng isang driver ay marireveal kapag na-stuck siya sa traffic. Hindi na ako kumibo. Tahimik lang ako. Pero sa totoo lang, kapag tayo naghihintay, tapos nakikita natin yung surroundings natin na ang gulo-gulo, tapos hindi nagpo-progress, dumarating sa time na tayo ay nawawala ng pasensya. And dumarating sa time na nare-reveal yung tunay na laman ng puso natin. And number 2, mga kapatid, it offers an opportunity to strengthen our faith. Ikaw ba ay may panalangin na hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin ng kasagutan?
Alam niyo po, we want fast answers. But God sometimes works like a slow cooker. Alam niyo yung slow cooker, yung ginagamit na actually parang ngayon pressure cooker, na kapag niluto mo yung isang baboy na matigas, pinatagal mo doon, nagiging malambot yung laman ng baboy or kung laman ng karne. Pero kapag yun minadali mo, nilakasan mo yung apoy, tapos tinanggal mo na kagad, mga kapatid, magkakaroon ka ng isang batong pagkain. Matigas. Di ba? Alam niyo po, minsan, sa kakamadali natin, mas lalo tayong napapahamak. Sa kakamadali natin, mas lalo tayong napapahamak. Halimbawa, sino po dito sa atin na naghahanap ng trabaho ngayon? Hindi masama hindi ko sinabing masama yan. Ang tanong ko po sa inyo, minsan ba, sa paghahanap nating makahanap ng trabaho, kaya hindi mo dinulog sa Diyos yung job offer mo kasi gustong-gusto mo na, kasi gustong-gusto mo nang kunin, kaya tuloy dumating sa time na yung trabahong napasok mo, hindi pala kalooban niya at ang gulo-gulo pala. Alam niyo po, maaaring sa paghahanap ng trabaho, God delays the yes to prepare you for the best. In everything, mga kapatid, hindi lang sa trabaho. Sometimes, God delays the yes of our prayer to prepare you for the best. Laging the best talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. So mga kapatid, do you rush God? Do you get impatient when answers are not instant? Trust that His method may look different, but it will be perfect. Amen? Number 3, mga kapatid, when life gets hard, treasure God's presence. Treasure God's presence. Tingnan natin yung verse 6. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Sino naghihintay sa kanila? Sino naghihintay? Ang Panginoon. Si Yahweh. Alam niyo po, God didn't just provide the water. He reminded Moses that His presence was right there already. Nandun na siya. So ibig sabihin, bago mo pa man marating yung satisfaction mo, nandun na yung Panginoon. Bago mo pa man marating yung hinihiling mong panalangin, nandun na ang Diyos. Alam niyo po, kalakip ng utos ng Diyos ay pangako niya na sasamahan niya si Moses sa Horeb. And before the miracle came, the assurance of His presence. Bago pa ba man dumating ang milagro ng Diyos, may assurance na nandun ang presence ng Diyos. Sa buhay natin, marami tayong panalangin. Ika lang, iinom lang ako. Alam niyo, sa buhay natin, marami tayong panalangin sa Diyos. At gusto natin ng milagro. Alam niyo, bago pa man dumating ang milagro, may pangako na ang Diyos. Yung presensya niya, nasa sayo na. So even in the wilderness, even in their anger, God's presence is the source of true peace and provision. Nai-imagine nyo ba kung gaano ka-stress si Moises, mga kapatid? Habang binabasa natin to kanina. Alam niyo po, sobra siyang stress. Pero yung puso niya ay kalmado. Because God told him, He will be there with him. Ang sarap kaya sa pakiramdam na sasabihan ka ng isang tao, sige, pumunta ka na dito sa lugar na to, nag-aabang na ako. Di ba? Halimbawa, pupunta ka sa isang probinsya, aabangan ka, sasabihin sa'yo, nakatarpulin pa ako, kikitain na kita dito, sa Bacolod, pagbaba mo, nakatarpulin, kitang-kita mo. Di ba? May assurance ka na meron kang pupuntahan. Di ba may assurance ka at kapayapaan ka na pagdating mo doon, hindi ka maliligaw kasi nakaabang na siya. Siguro ganun ang Diyos, no? Pag nasa Mount Horeb, pagpunta ni na Moises, nakaganon na ang Diyos. Oh, Moises, nandito ako. Moises, dito kayo kukuha ng tubig. Siguro, kung i-imagine natin ang sitwasyon, ganun po siguro yung madadatnan ni na Moises. Alam niyo po, when God is with us, ang disyerto becomes a place of provision. Ulitin ko, when God is with us, the desert become a place of provision. Totoo, di ba? Kahit na ano pa man ang kinalalagyan mong sitwasyon, basta kasama natin ng Diyos, kahit pa disyerto yan, nagiging place yan or lugar yan na kung saan magpo-provide
ang Diyos. So treasure God's presence. Tinitreasure niyo pa ba ang Diyos? Kapag ikaw ay nasa trabaho, iniiwan mo na ba ang Diyos sa bahay ninyo? At sasabihin, this is my time. I have to do it on my own. Pag nasa eskwelahan ka, this is my time. I have to do it on my own. Kapatid, everywhere you go, treasure God's presence. Pangako ng Diyos na He is Emmanuel. Tama po ba mga kapatid? Alam niyo po ba, nag-defrost na si Jose Marichan? Nag-defrost na si Jose Marichan. At mamaya, pagsapit ng alas 12 ng gabi, pakinggan nyo na ang inyong mga Facebook. Lalabas na dyan ang, let's sing O, di ba? Kumanta kayo? O, di ba? Let's sing Merry Christmas. Alam niyo po, ang Diyos natin, He is our Emmanuel. At pinangako niya yan. At sinabi niya yan, na yan ang pangalan niya during the time na siya ay isinilang sa mundo. Amen po ba? And because of that, dahil yan ang pangako, panghawakan natin na hindi niya tayo iiwan. Nakasakasama natin siya. So let's treasure it. Alam niyo, ganun din sa buhay natin. Minsan, tsaka lang natin marirealize na dapat pala nating tinreasure yung mahal natin sa buhay nung time na nakasakasama pa natin siya. Nare-realize lang natin yun kapag wala na sila. Pakitignan ngayon katabi mo, pakisabi sa kanya, tinitreasure na kita ngayon. Pastor, ititreasure ko talaga to, itatago ko sa bilao or sa kung saan man. Alam niyo po, let's treasure everyone and let's treasure God's presence. Because God's presence is not shaken by our worries. Nag-worry ka, hindi siya nagbago. Na-prostrate ka, hindi siya nagbago. Because whether we worry or not, He stays. God does not lie. Hindi po nagsisinungaling ang Diyos natin. And according to Matthew 28 verse 20, and surely I am with you always, to the very end of the age. So ibig sabihin, simula nang sinilang ka, hanggang sa mawala ka sa mundong to, kasama mo ang Diyos. Hindi naman sinabi ng Diyos na, I am with you, except galit ka. I am with you, except kapag nag-aalala ka. I am with you except prostrated ka. I am with you except kapag nagdududa ka. Hindi sinabi ng Diyos yun. The Lord says, I am with you always. So kapag humarap tayo sa pagsubok, minsan mararamdaman mo na parang ang layo ng Diyos, hindi po totoo yun. Feeling mo lang yun. Damdamin mo lang yun. At ang damdamin natin ay deceiver. Mapanloko. Hindi yun totoo. Ang Diyos ay kasama mo. God's presence is not shaken by our worries. He is with us no matter how we feel, even when we can't see it or feel it. Alam niyo po mga kapatid, minsan meron ako nakausap, sabi niya, may sakit to. May sakit siya. Sabi niya, hindi pa man ako gumagaling, masaya pa rin ako. Kasi alam kong sa gitna ng pinagdadaanan ko, kasama ko ang Diyos. Imagine that. Hindi niya pa alam nagagaling siya or hindi. Pero dahil alam niyang kasama niya ang Diyos, tinireasure niya yon, nagkaroon po siya ng peace that the Lord will move in His midst. So mga kapatid, in the same way, in our lives, when storm hits our life, God's presence is the anchor that keeps us grounded at peace. And when you feel overwhelmed, stop and focus on God's presence. He is with you, and that makes all the difference. Malaki po ang pinagkaibahan ng alam mo na kasama mo ang Diyos at hindi mo ina-acknowledge ang Diyos. Parang isang bata na napanood ko sa Facebook na siya ay magpe-perform sa mga pagsayaw sa school, hinahanap niya yung kanyang magulang. Hinahanap niya kasi yung iba niyang kasamahan, nandiyan na yung mga magulang. Nakasimangot pa siya nung hindi niya makita. Pero nung nalaman niya na nandiyan yung presensya ng kanyang magulang, sobrang saya niya, bibong-bibo pa akong sumayaw. Alam niyo, ganun tayo. Hindi mo man nakikita ang Diyos. And when life sometimes doesn't make sense, He is always there for you. Pastor, kahit ba dun sa time na nagkasala ako? Oo, tinitest ka pa ng Lord kung gagawin mo yung tama or hindi. Pastor, kahit ba dun sa time na sobrang lugmok na lugmok ako,
Oo, nandun ang Diyos. At kahit ba dun, pastor, sa times na hindi kami okay sa pamilya ko, oo, nandun pa rin ang Diyos. Treasure God's presence. And number 4, mga kapatid, take heed to God's instructions. When life gets hard, take heed to God's instructions. What does it mean? Take heed. Sumunod sa instruction ng Diyos. Basahin natin ang verse 6. Hihintahin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Ang Panginoong Yahweh ang nagsabi. At anong sabi ni Yahweh? Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na may inom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises. Alam nyo, kahit hindi pa natin maintindihan yung instruction ng Diyos, kung tayo'y nasa sitwasyon ni Moises, possible na hindi natin maintindihan ang instruction ng Diyos, anong ginawa ni Moises? Sumunod pa rin po siya. Siguro kung ako'y nasa sitwasyon ni Moises, tapos sabi sa akin ni Yahweh, hampasin mo yung bato, may lalabas na tubig dyan. Sa panahon natin ngayon, sabihin ko sa iyo na hampasin mo yung bato, may lalabas na tubig, gagawin nyo? Hindi, kasi hindi kayo maniniwala sa akin. Pero alam nyo that time, kahit kakaiba or strange yung instruction ng Diyos sa kanya, he still obey the Lord. Sumunod po siya sa Diyos. Sabi pa ng Diyos sa kanya, kunin mo yung tungkod mo. Siguro sasabihin ni Moises, anong magagawa ng tungkod kong to? Hindi naman to martilyo. Hindi naman to drill. Hindi naman to kung ano, para lang mabutas ko or mawasak ko yung bato na yan. Pero anong ginawa ng Diyos? God still used it to provide water for them. Alam niyo po, God's power is not limited by our resources. Minsan nililimitahan natin ng Diyos. Sasabihin natin, Lord, paano mo ako gagamitin? Wala nga akong pamasahe papunta dun sa pupuntahan ko. Lord, paano ako magpipray for someone? Ako nga mismo, Lord, hindi ko nga kayang maipag-pray minsan yung sarili ko. Paano ako, Lord? Ganito yung pinapagawa mo. Minsan nga, Lord, ganito. Alam nyo, minsan nililimitahan natin ng Diyos because of our resources. But the truth is, whatever you have, whoever is with you, the Lord will still use someone or something para mapakita niya sa iyo ang kapangyarihan niya. God's power is not limited by our resources. Kahit kakarampot lang meron tayo, kapatid, kahit nga minsan 20 pesos lang yung meron tayo sa bulsa, when God says He can use that to provide for you, believe Him. Nananalangin ka kay Lord na wala ka ng ganito para sa kinabukasan, tapos sabi sa'yo ng Lord, I am rich. Pabibigyan kita ng mga pangangailangan mo. Ipanalangin mo yan. Manampalataya ka. Tapos sasabihin mo, Lord, bukas na ako bukas na ko na ito kailangan. Kanino ka maniniwala? Sa sarili mong isip o sa sinabi ng Diyos? Kapatid, kahit ano pa yan, God will still use it for you. And He will provide everything for you. Alam nyo, ang mathematics natin at mathematics ng Diyos ay magkaiba. Kapag tayo nag-add, 1 plus 1. 1 plus 1? Magellan. Joke lang. 2 plus 2. 4. Alam nyo, ang math natin, alam natin ang sagot sa mga ganyang tanong. Pero ang math ng Diyos ay iba po dun sa math natin. Naalala nyo nung time na nagpakain siya ng 5,000 tao, tapos ilang tinapay at ilang isda lang meron sila? Ilan? Di ba? 2 lang. Tapos ilang isda? 5. 5 plus 2. 7. Alam niyo po ba, ang ginawa ng Diyos, ang mathematics ng Diyos, inuutos sa mga disipulo, pakainin mo tong 5,000 to. Siguro, kahit na ilang formula pa yung ginamit ng mga disipulo para mag-compute, para mapakain ng lahat na yun, sasabog na lang or nawala na sila ng buhok, kaka-compute, di ba? Pero, pinakita ng Diyos na yung inutos niya, meron po siyang ipapakitang provision para sa kanila. 5 plus 2 becomes 5,000 or greater than pa na pagkain at may sobra pa na kinain po sila. What does it mean? Wag mong isiping imposible na matutugunan ang panalangin mo just because you have little. Ulitin ko, wag mong isiping imposible na matugunan ang prayers mo just because you have little. Surrender that little
that you have and see how God works miraculously. Merong story from the Bible, mga kapatid, na meron silang kakarumpot na bagay na yun na lang ang meron sila pero inoffer pa nila sa Diyos. Alam niyo ginawa ng Diyos? Natuwa po ang Diyos at sila po ay pinagpala pa. Alam niyo sa buhay natin, ano man ang meron tayo, ano man ang resources na nandyan sa iyo ngayon, surrender it to God. And I believe the Lord will provide for you. We just have to take heed. Kailangan lang natin sumunod sa instruction niya. Kasi obedience to God, obedience to God's word, unlocks His provision. And that is true. Hindi hayaan ng Diyos ang anak niya na sumusunod na magutom. Hindi hayaan ng Diyos ang anak niya na tapat na magutom. Tutulungan po tayo ng Diyos. Alam niyo po, minsan, God gives us instruction that don't make sense. He might ask you to forgive. He might ask you to give mercy to other people. Minsan hindi justified, minsan ayaw mo. Pero yun yung sinasabi sa'yo ng Diyos, magpatawad ka. Pero ayaw mo. Sabi sa'yo ng Diyos, bibigyan kita ng grace para magpatawad kasi alam kong ayaw mo. Bibigyan kita ng grace na magpatawad kasi alam kong hindi bukal sa loob mo. Sumunod ka lang. Nung sumunod ka, nakita mo na kaya mo palang magpatawad because of God's grace. Nung sumunod ka, nakita mo na kaya mo palang magbigay kahit wala ka na because of God's grace. Di ba nakikita natin that our Lord will move not because of our strength, but because of His strength and grace. When we obey, I believe, mga kapatid, God will provide. When we obey, God will give you strength. And when we obey, mga kapatid, God can see that and it will not be in vain. Makikita po ng Diyos lahat yan. God doesn't need our resources, just our surrender. Isuko po natin sa Kanya. And sometimes, the miracle is waiting on your obedience. Matagal na yung miracle na yun, bakit hindi nangyayari? Baka kailangan mo na munang sumunod. Baka kailangan mo muna mag-obey sa Panginoon. Alam niyo po, the obedience of one man released provision for the whole nation. Nakita niyo yung kay Moises? Nung siya ay nag-obey kay Lord, sino yung nakinabang ng tubig? Sino nakinabang? Mga Israelita. Natanggal ang pagkauhaw. Alam niyo po, may ripple effect ang pagsunod natin sa Diyos. Kahit pa nasa gitna tayo ng problema, hindi lang ikaw ang mabibless. Pati yung mga taong nasa paligid mo kapag sumunod ka. Gusto mo rin bang maranasan ng pamilya mo, mga kaibigan mo, or mga katrabaho mo, churchmate mo, or sino pa mang mga kakilala mo ang kabutihan ng Diyos? Gusto niyo ba? Start with yourself. Obey the instructions of the Lord. Take heed to God's instruction. So are there instructions from God you've been ignoring this time? Or noong mga nakaraan? Baka kaya ikaw ay nararamdaman mong you feel dry. You have to obey fully even if it doesn't make sense, mga kapatid. And lastly, mga kapatid, when troubles, lastly, number 5, when life gets hard, testify God's faithfulness. Verse 7. Ang lugar na yon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Alam niyo po, ang mga tao ay nagduda, pero ang Diyos nag-provide pa rin. Ang mga tao nagalit, pero ang Diyos nag-provide pa rin. Kaya naman mga kapatid, nung ang Diyos ay nag-provide, kahit nagduda ang tao, pinangalanan ni Moises ang lugar na yon na Masa at Meriba. Ano ibig sabihin ng Masa at Meriba? Ang Masa meaning testing. Meriba, ibig sabihin quarreling. Ano ibig sabihin nun? Tinest sila ng Lord doon, nagtalo-talo sila. Ginawa ito ni Moises, mga kapatid, to remember both their failure
and God's faithfulness. Ginawa ni Moises na pangalanan yung lugar na yon to remember both their failure and God's faithfulness. Minark po ni Moises yung lugar na yon to testify that God's faithfulness is greater than our doubts and greater than our complaints. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa kayo? Magsabi ng amen ng gising pa. Amen. Kahit yung isang mata nakapikit. Pastor, pinahinga ko lang yung isa, tapos mamaya naman yung isa. Mga kapatid, God's faithfulness is not changed by our doubts. Kahit pa nagduda ang mga Israelita, kahit pa magduda tayo, God will remain faithful. Kahit pa minsan nadadapa tayo o nagkakamali, don't hide your wilderness stories to God. Share how God provided water from your dry places. I know in some parts of our lives, may mga dry places tayo sa buhay. Maaaring ikaw sobra ka ng dry spiritually. Matagal mo nang hindi nakakausap talaga ang Diyos. Dry ka na emotionally. Kasi kahit anong pilit mo na magmahalan kayo ng asawa mo, hindi talaga nagtatagumpay. Or maybe dry ka na sa trabaho mo kasi kahit anong gawin mong paghihirap, hindi ka na po-promote. Or dry ka na sa mga kaibigan mo kasi kahit anong gawin mo, hindi pa rin nila naiintindihan yung sitwasyon mo. Kapatid, God will provide water from your dry places. And when God do that, testify it to other people. Share it to other people. Kasi sharing God's faithfulness strengthens others' faith. Alam niyo po ba yung mga testimony natin, minsan nakaka-bless yan sa iba. Yung mga testimony natin na sinishare, minsan yan po yung nagbibigay din ng kalakasan sa iba na magpatuloy. Kasi sasabihin nila, si kapatid nga naranasan to. Ako, mas matanda ako sa kanya. Baka kaya ko rin naman tong maranasan. Ay, kaya ko rin tong mapagtagumpayan. It will strengthen others' faith, mga kapatid. When life gets hard, it's easy to forget what God has done. That's why we must always pray na ipaalala sa atin ng Diyos ang mga mabubuti niyang ginawa para sa atin. And don't just remember it. Testify it. Sabihin mo, pakisabi nga sa katabi mo, napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, when you do that, hindi lang faith mo ang mare-renew, kundi maging ibang tao na nakarinig ng testimony mo, mare-renew rin ang faith po nila. So ano ang story mo, or what story of God's provision can you share this week to the other people? What story of God's provision can you share to the other people this week? Your testimony might be the water to someone else needs in their desert. Kapatid, hindi tayo nilagay ng Diyos sa mundong to para lang maging isang parang Kristiyano na complacent or stagnant na hindi nagpo-progress or hindi napapakita sa ibang tao ang pagka-Kristiyano. Let me share you some story na napakasaglit lang na story. Nung isang beses habang nanonood po ako ng Facebook, nanonood ako sa Facebook, merong story doon ng dalawang Chinese na nagkaroon po ng anak. Di ba alam natin kapag ang Chinese po ay, alam natin ang itsura ng mga Chinese. Sila po ay singkit, sila po siguro ay medyo makikinis ang balat, mapuputi. Tapos po mga kapatid, nung time na sila po ay nagkaanak, nabuntis, dinala sa ospital, nagkaanak, nung time na lumabas ang kanilang anak, ang ine-expect nila na lalabas na kanilang anak ay maputi at singkit ang mga mata. Alam niyo po, nung lumabas ang kanilang anak, lumabas na hindi singkit, ang mata po malaki. Nakaganyan. Instead na maputi, lumabas po katamtaman ng kulay. At instead na mukhang Chinese, hindi po mukhang Chinese. Alam niyo po ang nangyari? Kahit na iba yung itsura, dahil anak nila, binigyan po nila ng pangalan. Alam niyo po kung anong pangalan? Ang apelido po ng dalawang mag-asawa na yon ay Wong. Wong. Di ba po? Wong. Kunyari, Bogs Wong. Ayan, si Bogs kung nandyan. Wong. Pinangalanan po nila yung anak nila na Sam. Merong second name. Ang pangalan, Sam, and then nilagyan ng Ting.
Kaya ang pangalan ng bata ay Something Wong. Alam niyo po sa buhay natin, anak tayo ng Diyos. Makinig ko kayo sa akin. Something Wong. Sa buhay ho natin, kapag hindi nakikita sa iyo si Kristo at hindi mo tinitestify si Kristo at sinasarili mo lang ang pagkakristyano mo, you are something wrong. There is something wrong in you. Anak ka ng Diyos, and the Lord says we are created in the image of God. Amen po ba? At kapag hindi nakita ang creation ng Diyos sa atin, ano tayo? Something wrong. Alam niyo po, mga kapatid, pinapatawa ko lang kayo. Pero sa totoo lang, ako rin po ay umaharap sa mga iba't ibang pagod ng buhay ko. Umaharap din ako sa mga dry places ng buhay ko. At sa totoo lang, sometimes I feel overwhelmed. Sobra akong nagsasabi na, Lord, namimiss ko na kayo. Lord, gusto kong maranasan na yung presensya mo. And Lord, gusto kong maramdaman na masatisfy yung puso ko na nanggagaling sa inyo. Alam niyo po, mga kapatid, no one can satisfy us in this world. Kung may iba't iba pa tayong paraan para masatisfy tayo, it's not wrong. Pero sana, sa umagang ito, when life gets hard, go back to Jesus. Go back to the Lord. Because the Lord can only give you what you cannot find in this world. The Lord can give you love, what you cannot have in this world. The Lord can give you satisfaction that you cannot have in this world. Only Jesus can do that for you. Tayo pong lahat, isaglit na manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw po ang nagpakita, Ikaw po ang nag-provide, at Ikaw din po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng paraan para ang aming mga buhay ay matanggal ang pagkauhaw. Kaya Lord, hindi ko po alam kung ano po ang mga dinararas na mga pangyayari sa buhay ng bawat kapatiran ko dito. Pero naniniwala ako, Panginoon, na kayo po ay nakipag-usap sa kanila. At naniniwala ako, Panginoon, na ipinapakita mo lang na sa umagang ito, no one can truly satisfy our needs, our satisfaction, our happiness, our joy, and our love. Walang iba kundi si Jesus. Kaya Lord, dalangin ko na kung meron pa sa mga puso namin ngayon, na hanggang ngayon ay hindi pa namin kayang isuko, hindi pa namin kayang ibigay talaga totally 100% sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang patuloy na magparamdam sa kanila na mahal mo sila. Na mahal niyo po kami. At nawa patuloy niyong iparamdam sa amin, Panginoon, na ikaw aming Jesus, na yung presensya mo, nandyan lang po sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kahit na madalas namin kayong nasasaktan, madalas namin kayong nababaliwala, at madalas namin kayong nakakaligtaan. Pero Lord, hindi po kayo nagbago. At hindi po kayo nagkulang. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga salitang nanggaling sa inyo. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko na ito ay tumatak sa bawat isa. Nawa, ito ay mapunta sa kanilang mga puso. At dalangin ko, Panginoon, na sa kanilang mga espiritu, ito ay kanilang mai-a-apply sa kanilang mga buhay. Ito ay mai-a-apply, Panginoon, sa bawat aspeto na aming pinagdadaanan. We offer you, Lord God, our lives, and we bring back to you the highest praises and honor. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.